nga ba marami ng Pilipino ang hindi naniniwala sa ginawang pag-deny ni Risa Hontiveros sa mga paratang ni alias Rene? Marami talaga. Sa mga hindi updated, ito ang short clip. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa. Ano daw? Ako at mga kasama ko? Binayaran lang. Bakit ikaw lang lumabas? Asan yung iba mong kasama? Ba't walang nagre-recant? Ikaw lang. Abay, syempre, nataranta na naman kayo kasi damay na naman. Lumalabas na naman ang baho ng mga pinaniniwalaan nyo. Naalala nyo ba si Bicoy ng ang totoong narcolist expose daw laban kila PRRD? Nanindigan si Bicoy at sinasabi niya na gawa-gawa lamang ito ng oposisyon. Si Bicoy? Sure ka dyan? Inahatulan na yan sa korte ng... Sinatulang guilty sa kasong perjury si Peter Jomel at Vincula alias Bicoy. Ano ibig sabihin ng perjury? Pagsisinungaling. Nahatulan siyang guilty sa pagsisinungaling. O ha? Si Bato-Bato, for sure naalala niyo siya na ginamit din ni Risa Hontiveros para idiin si PRRD tungkol dyan sa DDS na yan. O syempre, hot kayo kay Bato-Bato kasi ang nadidiin na naman ang mga Duterte. Ginamit din siya ng administrasyon na to at ngayon ay nagtatago na sa ibang bansa. Pauso ka naman. Anong nagtatago sa ibang bansa? Na sa ibang bansa kasi witness siya. Siya ang magiging witness sa ICC. Kala mo naman nagtatago parang si Harry Roque naman. At syempre, linayo na yan dito dahil sa mga tangka sa buhay niya. My God, isawalat mo naman lahat ng mga EJK activity ni Tatay Diggs na patay. Sa issue ng Pharmaly, si Risa Hontiveros ay nireklamo din for alleged sedition and perjury. Sa kaso ng Pharmaly, kailan nga yun? Nung panahon ni Tatay Diggs. Diba? Yan yung kaso na... Ang managot talagang tunay dito ay ang Pangulo sapagkat siya lahat ang nag-appoint niya mga yan. Napakalaki nitong kaso nito. One of the biggest cases in the Philippines na talaga makita mo kung kailan tayo hirap na hirap, nag-i-coach tayo sa pandemic, marami na mamatay. Sinamantala tayo ng ilang mga mamamayan na banyaga pa yung karamihan na inubos yung pera ng gobyerno na 12 billion. Yung pala na isisita namin. 42 billion yung transfer ng DOH dito sa PSDBM. Halos isang linggong matapos isyuhan ng korte ng warrant of arrest, inaresto ng PNP CIDG sa Davao City alas 11 ng umaga si Attorney Lloyd Christopher Lau. Si Lau ang Undersecretary ng Procurement Service ng Department of Budget and Management noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O de syempre, naganap na naman kayo ng masisira. O de, here comes Risa Hontiveros na pwede nyong gamitin, ba? Diba? Biruin mo sa kasagsagan ng pandemya na hindi natin alam kung mabubuhay tayo or matetegiluglog, nagawa pang magnakaw sa taong bayan. May kaso yan, ha? Kasi daw, binayaran niya si VJ Alvira na naging testigo laban sa kumpanya at para idiin na naman ang mga Duterte. Ito bang VJ na to? Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may humahanap na po sa akin na dalawang nakamotor. Totoo po yun. Sa kanya mismo nang galing na nagsabi siya ng katotohanan na binayaran daw siya ng 10,000 pero after a few weeks, biglang may naghahunting na sa kanya na nakamotor. Doon, pagkatapos noon, doon siya nag-recant. Doon niya binawi lahat. Malamang sa takot, 'di ba? Alam mo yung babanggain mo, alam mo kung sino yung binangga mo. Tapos biglang pa-recant ka na. Ating Chief Justice Renato ang problema nang iharap ang mga ebidensyang ito sa mismong korte ay binasura ng korte ang naging kaso kay ex-Chief Justice Renato Corona. Hep! Kaya ka na feature sa TV5 eh. Sabi kasi sa isang Facebook post itong vlogger na si Coco Locoy, ang problema sa post na yan, mga kapatid, kulang sa konteksto o sadyang nakakaligaw at nakakalito ang pagkakasulat niyan. Paano ba naman
Diba? Magkaiba. Ba't hindi mo ituloy, friend? Hindi mo ituloy na iba ang kaso doon sa impeachment. It was kulang ang linagay niya sa salin at doon sa Sandigan Bayan na ang sinabi ay ninakaw niya yung kulang. Diyos me, magkaibang kaso yan, dalawang yan. Pero kasi gusto niyo nandyan sa naratibo. Kaloka kayo, ha? So, sa napakahabang panahon, mula sa panahon ni PRRD hanggang ngayon, bakit pare-pareho? Alam mo, friend, ang consistent dyan ay laging naidadawit at kung ano-anong issue ng mga Duterte. Alam niyo kaya yung trial na yan, talagang pilit nilang binababayan na hindi matuloy kasi lahat ng mga yung sinasabi niyong recant, lalabas ang katotohanan. Ang hirap kasi, ang consistent sa mga witnesses na yan, sila ang lumapit, sila ang humingi ng tulong. At ang consistent din, yung mga nag-recant nila, takot sila dyan. Kasi sila ay mga kilalang magde-deads ng tao. Walang pakundangang I will kill you, I will kill you, I will kill you. 'Di ba? So kanino malamang magre-recant yan at kanino malamang magsasabing, oops, sa takot nagawang mag-recant. 'Di ba? Diyos me naman, magpapadala sa kung anong 10,000 na sulsol naman.